We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Isa ang patay at nasa mahigit 30 na individual ang dinala sa ospital matapos daw kumain sa isang kasalan sa Alibihid, Misamis Oriental. Depensa naman ng kaanak ng ikinasal na malinis ang kanilang ipinakain sa mga bisita at sila rin mismo ay kumain ng kanilang mga inihanda. Napalitan ng kalungkutan at pangamba ang kasiyahan matapos halos sabay-sabay na dinala sa ospital ang mga bisita ilang araw mula nang dumalo sa reception. Nakaranas sila ng pananakit ng tiyan, pagdurumi at pagsusuka. Umabot sa 30 katao ang dinala sa ospital dahil rito. Pero sa kasamaang palad, nasawi ang 53 anyos na si Benjamin Pateño. Ayon sa PNP, alleged food poisoning at hypertension ang ikinamatay ng biktima. Ayon naman sa pamilya na ikinasal, hindi ang kanilang handa ang naging dahilan ng pagsama ng pakiramdam ng mga dumalo dahil Sabado pa raw na handaan at Lunes na nagkasakit ang mga bisita. Malinis at sakto raw ang pagkakaluto ng kanilang pagkain. May mga nag-uwi pa raw ng pagkain mula sa handaan at sila mismo ang namahagi nito. Agad ding sinuri ng Alubihid Rural Health Office ang mga isinugod sa RHO at hinihintay na lang ang resulta ng test, kabilang na ang water sampling test sa ininom na tubig ng mga nagkasakit na bisita. Naay mga patients nga gipang test namo, especially sa kuan katong wala pa ni ka antibiotic kay mas nice man daw ingon ng DOH nga mag-test sa katong mga wala pa naka antibiotic nga mga tao. So waiting pa mi sa mga results. Nakumpiska ng otoridad ang ilang pinatuyong corals sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa tip ng isang concerned citizen, sinugod ng mga kawani ng City Environment and Natural Resources ang bakanteng lugar sa barangay Punta Inganyo noong Miyerkules. Dito nakita ang mga pinatuyong corals. Walang tao sa lugar nang dumating ang taga-Senro. Base sa kanilang assessment sa kondisyon ng corals, posibleng mag-iisang linggo na itong pinatuyo. Sa ngayon, nasa Material Recovery Facility muna ang corals at nakatakdang ibalik sa dagat sa lalong madaling panahon para mapakinabangan ng isda at ibang lamang dagat. Iniimbestigahan na ang insidente upang matukoy ang mga tao na nasa likod nito. Naot pa nga kiningi ang kuha, pag-escape na mo ining ilang mga kinuha nga mga corals, dili naunta ni mapadayon. Nakuha na ng video ang umano'y pagtatanim ng ebidensyang sigarilyo ng isang pulis sa Sari-Sari Store sa Southern Leyte. Ang detalye sa report ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nakuha, bisag usa. Ang kalit na siya nangutana dyan, dakpan ka. Ayon sa Southern Leyte Police Provincial Office, iniimbestigahan na nila ang nag-viral na video kung saan sangkot ang kanilang kabaro. Makikita sa video ang pulis na kinilalang si Police Corporal Ruel Arot na nakikipagtalo sa taong kumukuha ng video. Ang taong nasa likod ng video ay si Ran Salomon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, kinuha ni Arot ang isang kaha ng sigarilyo mula sa kanyang bag at inilapag sa kanilang harapan at sabay na inisyuhan si Salomon ng citation. O lagi dyan, anong imo man kung gitagaan sa gibasan sa akong katungot? Ayay! Ayay! Na aroy! Tanawa! Aroy! Karon bitaw!
Di po kumupan, sir. Di po kumupirma. Sa video, inamin ng uploader na matagal na noong huli siyang nagbenta ng sigarilyo. Subalit, hindi na umano niya ito ginawa nang nangyaring insidente nitong September 30. Ang bayan ng Limasawa ay isa sa LGU sa Eastern Visayas na mahigpit na nagpapatupad sa Republic Act 9211 o Tobacco Regulation Act of 2003. Agad nirelibuhan si Arot, pansamantalang inassign sa Provincial Holding and Accounting Unit. Mariing itinanggi ng pulis ang aligasyon. Sa kanyang FB post, iginiit ni Arot na malisyoso ang post ni Salomon at hindi umano nagpakita sa kabuang nangyari. Dagdag niya na isang informant ang nakabili ng isang kaha ng sigarilyo kay Salomon, bagay na mahigpit na ipinagbabawal ng munisipalidad. Hindi na nagbigay ng karagdagang pahayag ang Provincial Police Office at hihintayin na lang ang resulta ng isinasagawang investigasyon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa ang patay at nasa 20 iba pa ang sugatan sa magkakahiwalay na aksidente sa Camarines Sur. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Habang paliko sa kaliwang bahagi ng kalsada sa barangay Sinuknipan sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur, biglang nahagip ng nag-overtake na bus ang patrol car ng Del Gallego Municipal Police Station. Isa pang nakaparadang tricycle sa gilid ng kalsada ang nadamay sa aksidente. Minor injuries naman ang tinamo ng 4 na pulis na sakay ng patrol car. Nagsasagawa raw ng route security ang mga pulis para sa aktibidad ng isang organisasyon nang mangyari ang aksidente. Sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur, nakabangga naman sa poste ng Camarines Sur Electric Cooperative at sa isang bahay sa barangay Pamukid ang isang 4x4 pick-up. Ayon sa pulisya, posibleng nakainom ang mga sakay nito. Na-miscalculate niya po yung kurbada. Kaya halos nadiretso niya na yung daan, yung way. Buti na lang po at ang natamaan niya is yung uninhabited na house na. Nagtamo ng sugat sa katawan ang 7 katao na sakay ng naturang pick-up na agad namang itinakbo sa ospital. Pero matapos lamang ang ilang oras, isa sa mga ito ang binawian ng buhay. Sa bayan naman ng Bulac, Camarines Sur, itinakbo din sa ospital ang 13 mga pasahero ng isang UV Express. Nang makarating kasi sa may bahagi ng Sitio Banasi, Barangay Pawili, Bulac, biglang pumutok ang isang gulong sa likurang bahagi ng sasakyan, dahilan para mangyari ang aksidente. Nung pag daw ng driver, medyo may nasagasaan siya, medyo matalim sigurong object doon sa asfalto. Sumabog po yung gulong niya. Sa ngayon, tiniyak naman ng operator ng UV Express na tutulungan ang mga pasahero sa kanilang pagpapagamot. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinagawa ang public hearing ukol sa hiling na 100 peso minimum daily wage increase sa Western Visayas. Narito ang report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Matapos ang serye ng konsultasyon sa isinusulong na 100 pesos daily minimum wage recovery ng mga manggagawa sa Western Visayas, nagsagawa ng public hearing ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Dito, ipinresenta ang position papers ng labor groups at pinakinggan din ang posisyon ng employers. Ayon sa chairman ng RTWPB, muling magpupulong ang board upang madesisyonan kung aaprubahan ang petisyon. By mere conducting a public hearing, ibig sabihin magkakaroon o wala. As announced already by our Secretary of Labor, Benvenido Laguesma, parang ine-expect ang regional offices to issue its order. We have to consider the position papers of the stakeholders. Ayon kay Rodriguez, may ilang stakeholders na humihiling ng status quo dahil malaki umano ang 100 pesos na dagdag sa arawang sahod. For now, ang stance ng PCCI will always see to be the balance lang natin ang mga kailangan natin gasto sa mga empleyado natin. At the same time also, we would like to see also what can benefit the business sector and the employment sector. Sa kasalukuyan ay nasa 450 pesos ang arawang sahod sa non-agriculture, industrial at commercial establishments, habang 410 pesos naman sa agriculture sector. Samantala sa Batangas City, nagsagawa ng wage order orientation ng DOLE ilang linggo matapos ang implementasyon ng bagong minimum wage rate na 385 hanggang 520 pesos. Laman ng pagtalakay ang paniniguro ng ahensya sa pagsunod ng mga employer sa polisiya.
Wala pa naman daw silang natatanggap na ulat. Nasa orientation din ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Calabarzon para sagutin kung may mag-a-apply para sa exemption sa wage order. Ayon sa RTWPB, dalawang bagay raw yan: kung nagsisimula pa lamang ang negosyo o hirap pa ang negosyo sa pagbangon mula sa krisis ng pandemya. Provided na meron silang ibibigay sa amin, una, affidavit. Nakalagay doon na they notify the workers. Kailangan meron silang AFS or tinatawag natin na audited financial statement so we can look kung talagang nalugi o hindi. Okay. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, magwi-weekend na at isang Christmas village ang pwede nating pasyalan sa Baguio City. Tunghayan yan sa live report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Claire? Christmas is in the air na nga dito matapos buksan sa publiko ang isang Christmas village sa isang hotel sa Baguio City. Tampok ang circus theme inspired sa mga iba't ibang Christmas display at mapapawaw ka talaga sa mga maningning at makukulay na mga Christmas display tulad ng tunnel, carousel at gazebo. At open naman ito sa mga kids at young at heart. Araw-araw naman itong bukas mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Paalala lang sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura at maging sumunod sa ipinatutupad na batas trapiko dito sa lungsod ng Pino. Bukod dito, mabubusog talaga ang inyong mga mata sa dami ng laruan dito sa 4th North Hobby Expo sa Baguio City. At nagtipon-tipon ang mga art toy designers, cosplayers, gamers at enthusiasts, maging ang mga artists dito sa 3-day event na ito. Tampok ang mga libo-libong laruan na i-display, all shapes and sizes, simula sa pinakamaliit hanggang sa mga life-size na iba't ibang characters. Tampok din dito ang mga anime, manga characters, superhero, mga robots at cartoon characters. At yan muna ang latest dito sa Baguio City. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Kinansela ang klase ng isang paaralan sa Kiamba, Sarangani matapos umanong mag-amok ang rebeldeng grupo. Samantala mahigpit ang monitoring ngayon ng otoridad sa naturang lugar. Nabulabog ng mga putok ng baril ang mga residente ng sitio Green Valley, lalo na mga estudyante ng Green Valley Integrated School sa Barangay Nalos, Kiamba, Sarangani noong Miyerkules. Makikitang mabilis lumikas sa mga estudyante at mga guro sa mas ligtas na lugar. Paglipas na ilang minuto, tumigil ang putok ng baril. Dahil sa pangyayari, agad kinansela ang klase ng mga estudyante. Tinawagan ng GMA Regional TV ang namamahala sa paaralan, ngunit hindi na sila nagbigay ng pahayag. Samantala, ayon sa 38th Infantry Battalion, may ilang miyembro umano ng rebeldeng grupo ang nagpaputok ng baril. Posible umanong tinatakot lang nila ang mga residente. Wala namang nasugatan sa insidente. Nilinaw rin ng otoridad na ang sunod-sunod na putok na baril na maririnig sa video mula umano sa kasundaluhan na nagsagawa ng clearing operation. Sa ngayon, mahigpit ang monitoring ng kasundaluhan sa lugar. Nakuha na ng video ang pagnanakaw ng babae sa donation box sa isang simbahan sa Cebu City. Ang detalye sa report ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Patuloy pa rin ang mga otoridad sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng babae na nakuha na ng CCTV na nagnanakaw sa Adoration Chapel ng San Lorenzo Ruiz Parish sa Barangay Tisa, Cebu City noong Sabado. Dala-dala ng babae ang isang sanggol. Inaalam pa ng pamunuan ng simbahan ang halaga ng pera na tinangay ng babae mula sa donation box dahil may katagalan na rin daw nang huli nila itong binuksan. Wala, dili man sila mo report. Then ang among investigation ipasi lang namo sa katong uploaded bitaw nga video. Sige po kisan nga video ato. Then ang pare dili siya gusto nga i-report, ang gusto lang niya ipalukit. Nahuli kam ang panloloob ng isang lalaki sa isang bahay sa Barangay Sumag, Bacolod City.
Sa gitna ng may himbing na tulog ni alias Jace, nagising ito matapos maramdaman na may pumasok sa kanilang bahay. Ipinost ito sa social media ang kuha ng kanilang CCTV kung saan makikita ang pagpasok ng lalaki at naghahanap ng mananakaw. Wala naman itong natangay matapos mamataan na nagising ang may-ari ng bahay kaya mabilis itong tumakas. Ayon sa pulisya, dati nang naugnay sa pagnanakaw sa bayan ng La Castellana ang 15 anyos sa suspect. Si alias Taloy, si alias Balniser, ang tiyo pa ni siya ni alias Taloy. According sa kay Taloy, ginasugo siya ni ni Val nga sudlo ng balay. Amotong yang balido Baysaton sir nga pagpamangkot, si alias Taloy ni 2 weeks pa lang siya diri sa may barangay Sumag. Dahil parehong minor de edad ng mga suspect, isa sa ilalim ang ito sa intervention program ng Women's and Children Protection Desk ng pulisya. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hustisya ang hiling ng grupo ng Pamalakaya Pilipinas para sa 14 na biktima sa pagsalpok ng commercial vessel sa isang bangka sa Pangasinan. Personal na nakiramay ang grupo ng Pamalakaya o Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas sa 14 na biktima sa pagsalpok ng commercial vessel sa isang bangka sa karagatang bahagi ng Pangasinan. Nalulungkot sila sa sinapit ng mga biktima lalo na sa 3 nasawi sa insidente. Hustisya ang kanilang sigaw upang mapanagot ang sinumang responsable sa aksidente. Hiling nila sa gobyerno ang agarang aksyon upang matulungan ang maapektadong mangingisda. Patuloy ang investigasyon ng Philippine Coast Guard sa insidente. Kinakalawang na at nakabalot sa isang plastic ang kalibre 38 baril nang matagpuan ng isang mechanical technician ng isang barko sa loob ng palikuran sa Batangas Port. Ayon sa technician, binuksan niya ang tangke ng toilet bowl para tingnan kung bakit may nakabara dahil hindi ito gumagana. Dito na tumambad sa kanya ang plastic na agad naman daw niyang ipinagbigay alam sa mga gwardya. Ayon sa pamunuan ng Pantalan, posibleng matagal na itong iniwan sa palikuran at nasa kustodiya na ngayon ng Port Police ang baril. Pagtitiyak naman ng PPA na mas paigtingin pa nila ang pagbabantay sa terminal building pati na rin sa labas ng Pantalan. Wala rin naman daw dapat ikabahala ang mga pasahero sa pangyayari. Nagpahanap kami ng CCTV footage. Fortunately, wala tayong kuha na malinaw doon kasi baka matagal lang nandun na iwan kasi kalawang na puro kalawang na yung baril. Sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament, magkakaroon ulit ng double-header mamayang hapon. Sa first game, susubukan ng LPU Pirates na pahabain pa ang kanilang winning streak sa kanilang pakikipaglaban sa Arellano Chiefs na hindi pa nakakapag-ukit ng panalo. Sa ikalawang laro, tatangkain din ng defending champion Letra Knights na maitala ang kanilang unang panalo kontra sa San Beda Red Lions na may 2-1 win-loss card. Mapapanood ang mga laro live sa GTV. Nagpagalingan ng surfers mula sa iba't ibang probinsya sa kauna-unahang surfing competition sa Talisay, Camarines Norte. Gaya ng ibang surfing areas sa Pilipinas, hindi rin magpapahuli ang mga alon ng karagatang sakop ng Barangay San Jose sa bayan ng Talisay, Camarines Norte. Kaya dumayo at nakipagtagisan ang mga surfer na mula pa sa iba't ibang lugar sa bansa sa kauna-unahang invitational surfing competition na isinagawa sa nasabing bayan. Humanga naman ang mga bisita sa ganda ng dagat maging sa alon na swak daw sa kanilang surfing experience. Umaasa naman ang Municipal Tourism Office na malaki ang magiging ambag nito para mas makilala pa ang lugar sa buong bansa at mapasigla ang turismo ng bayan. Positibo rin ang LGU na mapapasama ang lugar sa nagagandahang surfing spots sa buong Pilipinas. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News.
Nagpapaulan pa rin ang trough ng Bagyong Jenny sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon kahit nakalabas na ito ng PAR. Narito ang report. Mga kapuso, kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Jenny o may international name na Koinu, nagpapaulan pa rin ito sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado ng trough o extension ng nasabing bagyo ang Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Patuloy ring hinahatak ng bagyo ang hanging habagat na siyang nagpapaulan naman sa ibang panig ng Luzon. May binabantayan din ngayong isang low pressure area sa labas ng PAR. Namataan niya ng Pag-asa 1,785 kilometers silangan ng Visayas. Sa wind forecast ng Metro Weather, sa darating na weekend, posibleng pumasok ang nasabing LPA sa PAR. Ating babantayan yan kung may tsansang maging bagyo. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa Batanes, Babuyan Islands at ilang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa Region. Base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang panig ng bansa. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Chris Zuniga, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tricycle driver sa General Santos City na nagdiwang ng kanyang kaarawan, inilibre ng pasahe ang kanyang mga pasahero. Ang detalye sa report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa kabila ng mataas na presyo ng gasolina, isang tricycle driver sa General Santos City ang namasada ng isang araw. Ngunit hindi nagpabayad ng pasahe sa kanyang mga pasahero. Meet Bobet Suwagan, taga Barangay San Isidro. Birthday niya raw noong October 3. Ngunit imbes na maghanda, naisipan niya na isang araw bago ang kanyang kaarawan, mamamasada siya. Ngunit lahat ng kanyang pasahero, libre ang pasahe. Isa sa kanyang mga pasahero ng araw na yon si Kobe. Kaya ipinost nito sa social media ang kanyang pasasalamat sa tricycle driver. Padulong na miyog palingki ato, nikalit lag sulti si tatay nga pahibalo, kining inyong pagsakay libre ni. O wala may bayad. Natingala mi. Ano libre? So akong ging na nga siguro, tayo no, birthday ni mo ugma siya nga anak jud. Na-amaze ko siya ha. Gibati ko og kalipay siya ha. Mahigit 3 taon na raw namamasada si Bobet at ito ang unang pagkakataon na inilibre niya ng pasahe ang kanyang mga pasahero. Bisag mahal ang gasolina, at least makahatag po kong kalipay po sa pasahero ba. Instead nga mo kuan kong celebrate, so mao na lang po siguro to ang akong share na lang po dang para sa mga pasahero. Umaasa ang naturang tricycle driver na maging inspirasyon din ito sa iba. Atong tanan po mga makakuan po dato, makarealize po nga ito nga at least one day nga pasalamat po nga kuan ba nga na po kay ihatag sa katawhan. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sigasig at dedikasyon ng isang guro na visually impaired, inspirasyon ng mga estudyante at kapwa guro. Tunghayan sa report ni Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ang pagtuturo ay hindi madaling propesyon. Kailangan na may dedikasyon at pagmamahal sa trabaho. Itong ipinamamalas ng isang visually impaired at hearing impaired teacher ng Iloilo National High School. Siya si Sir Noel Vernhautea, isang full-time teacher ng INHS sa ilalim ng Program for Students with Special Needs. Nagtuturo ito ng paggamit ng musical instruments, computer at special sessions para sa mga estudyanteng may special needs din. Mudo kabudlay, hindi ko makita. But with the help of our assistive technology, it's possible. So we're using screen reader. Bisan mabudlay on my part, I really take time to learn the lessons. Kaya inspirasyon ito sa kanyang mga estudyante, gaya na lang ni Elora na may kapansanan din. Inspirational for us because he doesn't let his disabilities hinder him, and he teaches us to be hardworking. Isang guro din ang asawa ni Sir Hautea. Ayon kay Ma'am Jane, nagustuhan nito ang pagiging dedikado at masipag ng kanyang asawa sa kanyang propesyon. It also inspired me to be like one
like a teacher who help her student man na to achieve the goals, especially in mga special niyang mga students naman. It's still possible, with the right motivation, right purpose, having right vision in life, it's still possible to reach their goals. Hindi man makakakita ang kanyang mga mata, si Sir Hautea ay ehemplo ng isang guro na makakapagpamulat ng mga mata ng mga estudyante na abutin ang kanilang mga pangarap sa kabila ng mga hamon sa buhay. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News. O sa mga mahilig dyan sa stir-fried noodles, isang pamosong Southeast Asian dish na Hokkien Mee ang binabalik-balikan sa Calasiao, Pangasinan. Ating pagsaluhan sa report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Hanap mo ba ang mas pina-level up na stir-fried noodles? Lasapin ang linamnam ng Hokkien Mee na ibabahagi sa atin ng isang restaurant owner na si Christian Yaki Takanashi mula sa Calasiao, Pangasinan. Ang Hokkien Mee ang isang Southeast Asian dish na stir-fried noodle na pamosong local comfort food ng Singapore. We thought na why not we create it here. At the same time para matikman din ng mga kababayan natin Pangasinenses. Sa paggawa ng Hokkien Mee, ihanda ang mga sangkap tulad ng yellow noodles, vermicelli, prawn stock, patis, garlic, bean sprout, hipon, squid, sambal belacan, kalamansi, itlog at mantika. Painitin ang kawali sa kalagyan ng mantika. Ilagay ang itlog sa kahaluin. Ilagay na ang noodles sa kaigisa. Ilagay din ang vermicelli o sotanghon, bean sprout at muling gisahin. Maglagay ng patis, paghaluin hanggang sa manuot ang lasa. Painitin hanggang sa 1 hanggang 2 minuto. Ilagay na ang hipon at squid at muling haluin. At ilagay sa plato ang Hokkien Mee at lagyan ng sambal on the side at kalamansi. At ready na ang Hokkien Mee. Pasok kaya sa panlasa ng Pinoy ang Hokkien Mee? Ngayon ko lang ito natikman pero masarap siya. Mas masarap siya sa pancit canton. Try to cook it at home din. Kung may chance kayo. Ang importante lang is yung ingredients na gagamitin para talaga makuha natin yung tamang lasa ng food. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 80 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.